Sa oras po ito mga minamahal, dadako po tayo sa pinakamalagang bagay natin bang gawain, pagkikinig po ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Kaya bilang paggalang sa banal na salita ng ating dakilang Diyos, tayo pong lahat ay tumayo po mga minamahal. Ito po'y dadalhin natin pong beloved ordained preacher, Yan de Binyas. Praise the Lord! Praise the Lord! God bless you, the beloved preacher. Reverend Venezuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, nagilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang magataon. Kalob mo sa amin sa araw na to nga kami nakadalo pa rin, nakasamba pa rin kami sa iyong gawa, sa iyong pangalan, Panginoon, sa natalangin ng amin, dearly beloved pastor. Tayo maraming salamat sa kalayaan, Lord, oportunidad. Kalob mo sa amin, Lord. I beseech you, God, to place unwin the humble servant to live with love and message to the Britman. And I bind Satan, cast out hindrances in the read, Lord. Meets, Lord, right now, my God, to the first leading privilege pastor. Unwin me, God, like I do without you, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Brothers, say, praise the Lord. Pinakamataas na mga pagpupuri, pagwalati, wagdakila, alang lang sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagdubling paglispito, paggalang sa ating mga pastor, with this Talmud and Ten Prophet of our loving God, and we will always remember and cherish the blessed memories and precious teaching of beloved Stan Pastor Lino Almeida and all our beloved children and the whole blessed Almeida family. At I greet also my beloved wife, my children, my co-preachers, my co-workers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal po ang ating mga kapatid, ang sa ating mga webcast viewers sa araw na to. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Everybody service the Lord. Mga minamahal, pag-aralan natin sa hapong ito ay ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kayabangan. What a Bible say about pride? What a Bible say about pride? Kung sa Tagalog pa, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kayabangan? Kailangan malaman po natin ito. Amen? Amen. Kaya pag hindi natin ito malaman, mga minamahal, sabi ng isang pastor na nangaral, ang pinakagrabing tools, yung gamit ba? Tools ni Satan na para ang Kristiyano ay bagsakin ay itong pride. Amen? Amen. Dahil minsan hindi natin maintindihan, hindi natin ma-discern, kasama pala natin ito sa ating puso. Kailangan malaman natin, maging aware tayo nito para manatili tayong lumakad na mayroong pagpakumbabang puso sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya hindi po halos lahat ng mga pangyayari sa Biblia kung saan binabanggit ang kayabangan. Amen? Amen? Pagmamataas o pagiging palalo. At ito ay bilang isang pag-uugali ng nakinamumuhian ng Diyos. Ito pong pinakaugali na pinakaayaw, kinamumuhian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa Bisaya, kapungutan ng ating wala Panginoon. So sinasabi sa atin ng Biblia na ang taong arrogante, yon. Arrogante, pride yon. O mayabang, ay may palalong puso, nagmamataas na puso. At ito po'y kasuklam-suklam sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Kinamumuhian ng Diyos ang lahat ng mga mayabang. At sila'y tiyak na parurusahan. May parusa pala yung mga taong nagmamayabang. Amin ba? Amen. Amen. Pakibasa, Brad. The book of Proverbs chapter 16 verse 5. Din pakiridi na lang yung Proverbs din chapter 6 verse 16 up to 19. Libro sa Proverbio, Kapitulo 16, versikulo 5. Ang tagsa-tagsa nga may pagkamapahitason sa kasing-kasing mo'y usa ka dulumtanan sa Ginoo. Bisan pa ang kamot madugtong sa usa ka kamot, siya dili makagawa sa silot. Palakpakan natin Diyos. Yung taong mayroong mamataas, mabalalong puso, ito po ay kinakasuplangan ng Diyos.
at sigurado siya ay paparusahan ng Panginoon. Ibig sabihin may parusa. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. E tingnan mo yung si Lucifer. Si Lucifer ay right hand ng Panginoon ng anghel. Pogi, talagang marunong. Lahat ng sikreto ng ating Panginoon ay alam niya. Kaya nung pinasukan siya ng kayabangan, nagkaroon siya ng palalong puso, nagmamataas, halos gusto niya pang palampasan ang Panginoon. Amen ba? Tamo, hindi mo mabantayan, ha? The right hand siya ng Panginoon, siyang pinaka-leader ng lahat ng mga anghel sa langit, talagang alam niya yung katabi sa palagi ng Panginoon, kumbaga sa libutan, manigard. Amen. Manigard at saka bodyguard. Anong nangyari? Gusto niya palampasan ang ating mahal na Panginoon. Mas iniisip niya na mas marunong pa siya sa Panginoon. At may mas marami pa siyang alam kaysa sa Panginoon. Bantayan po natin. Pag ito naramdaman natin sa ating puso, ngayon parang iniisip natin nga mas marunong tayo sa ating kapwa, mas marami tayong alam sa ating kapwa, bantayan nyo, yan po'y pusong nagmamayabang. Yung tinitingin ni sarili, marunong siya lahat, alam niya lahat. Talagang eksperyensyado siya. Lahat, alam niya. Yun po ang ginatawag na pusong palalo. Mamagmataas na puso. Kaya yun po ang ugali na pinamhuyan ng ating Panginoon. Kaya ang ginungyari, sinilutan, sinalot, pinarusahan ng Panginoon si Lucifer. Dati bright and morning star siya. The morning star. Nung tinapon siya sa impyerno, pinarusahan siya sa lupa, tinawag na siyang Satan, dragon, serpent. Amen? Amen. So ibig sabihin, yung pagpamayabang ay may kaparusahan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At itong pinang-ugali ng tao na pinakasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos ng tao na lilang niya ay magmayabang. Hindi ayaw, isipin mo na, linika lang tayo ng Panginoon. Pinurma lang tayo ng ating Panginoon. We formed by God from the dust of this earth. Pinurma, binigyan tayo ng hininga, pinagpapala tayo, binalakas tayo, nag-enjoy tayo sa lupa ng lahat na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, linigtas pa tayo ng Diyos sa kanya magandang plano at siya mismo nagbumaba galing sa langit, papuntang lupa upang magpakatao dahil ibigay sa atin ang libreng kaligtasan sa ating buhay, kagaling karamdaman, pagbago ng buhay, protection, everything, lahat ng blessing. At sino naman tayo na nakilala natin Diyos magbayabang? At sino naman tayo nga magpapalalo? Amen? Wala tayong ipagmamalaki sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya pag-ibasa mo yung Proverbs 16, verse 6, 16 to 19 para mabasa natin isa-isa. Libro sa Proverbio, Kapitulo 16, versikulo 16. 6, chapter 6, verses 16 up to 19. Libro sa Proverbio, Kapitulo 6, versikulo 16 hangtod sa 19. Adunay unom kabutang gidumtan sa Ginoo. Amen. Oo, pito nga maoy dulumtanan niya. Mapahitas-ong mga mata, Yun. usa ka dila nga bakakon, ug mga kamot nga nag-ula sa dugo nga inosente. 18. Usa ka kasing-kasing nga nagalalang sa daotang mga tinguha, mga tiil nga matulin nga modalagan ngadto sa binilyako. 19. Usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong og mga bakak ug kadto nga nagapugas sa pagkalalis sa mga kaigsunan. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Yun pong pangpito. Bantayan po natin ito. Yung pangpito daw ay talagang dulumtanan na sa Diyos. Amen. Sabi dito, Proverbs 16 up to 19. Ang 19, a false witness that speaketh lies
and he that soweth discord among the brethren. Ang saksi daw na nagsalita ng kasinungalingan. Yan, no? Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. At ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid. Amen. Ito po yung pangpito na the Lord hate. Naghahasik ka ng setang kasinungalingan, siyong kapwa, di nagpagkaroon ka ng debate, pagtatatalo kayo sa mga kapatiran na pinapairal mo na tama ka. But you speak it a lie, yun pong pinakaayaw ng Diyos. The 7 the Lord hate. Dapat magsalita ka yung tama. Walang halong kasinungalingan. Walang halong pagmamayabang. Hindi pagtalo-talo, pagdidebate, na ipakita mo na mas marunong ka sa kanila, mas marami kang alam, mas ayaw ng Diyos yan. Dapat kung mayroon kang mataas na pinag-aralan, mayroon kang kaalaman sa Biblia o marunong ka, dapat sabihin mo, ang sabihin mo sa kapatiran, yung tama na sila po'y ma-lift up, ma-revive sila, hindi po'y salitang kasinungalingan, pagbula-bulan at bullying. Ayaw ng Diyos po yun. That is the 7 that the Lord hate. Gusto ng Panginoon, akayin mo yung kapatiran sa tamang istorya. Hindi po dalhin mo sa pagtalo-talo, pagdidebate nga mas marunong ka sa lahat. Ang taong marunong nagsasalita ng tama. Everybody say praise the Lord. Pero yung taong walang kaalaman, puro kayabangan ang lumalabas sa kanyang bibig. Dahil ipapakita na siya'y may alam. Alam naman ng tao kung anong tinapos mo, anong degree mo. Hindi ka na magsasalita na marunong ka, lalo ka pa mapahiya. Dapat kung simple ka lang tao, magsalita ka rin ng simple. Lalo kung marunong ka, mataas yung lalo magsalita ka ng simple para respetuhin ka ng mga tao. Itong taong marunong. Grabe, humble, nagpapakumbaba, parang walang alam. Pero mayroong tinapos. Yun ang dapat refleksyon sa iyo ng mga tao. Ma-revive ang kapatiran sa iyo, maging blessing ka sa mga kapatiran para hindi magalit ang Diyos sa atin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi nito, umpisa na ito sa 16. And these things the Lord hate, and these six things that the Lord hate. 6 na bagay na pinaayaw na inagalitan ng ating Panginoon. 7 are an abomination unto the Lord, unto Him. Ang pangpito ay karumaldumal. Number 1, una, the proud look. Alam yung proud look? Yung tingin sa kanyang sarili, pogi. Wala may nakaimin. Pagtingin palagi siya, marunong, magwapo siya, matipuno siya, marunong siya, magaling siya. Yun ang tawag na proud look. Then, lying tongue, sinungaling na bibig at dila. Amen? The hands that shed innocent blood, ang kamay na ito po ay nag-uula, yumayabo ng inosenteng dugo, tinitisod mo yung kapatiran. Hinhiwalay mo sila sa Diyos. Yun pong ayaw ng ating Panginoon. The false witness that speaketh lies, as 18, the heart that deviseth wicked imagination, feet that be swift of running to mischief. Tamo, yung kasing-kasing naglaraw og dautan, mga tiil nga tulin nga budagan ngadto sa dautan. Palakpakan natin Dios. Tamo? The heart that deviseth wicked imagination, feet that swift in running to mischief. Mabilis yung paa mo, lumakad, pupunta sa mga kapatiran, sa bahay ng kapatiran, pero pagdating mo doon, puros kasiraan ang ginagawa mo. Sinisira mo sila. Kinukumbinsi mo sa salitang kasinungalingan. Your wicked imagination, basamang pag-iisip para sa kanila. Yun po ang pinakaayaw din ng Diyos, the Lord's hate. Yan po ay isang kayabangan. Kung pumunta man ka sa bahay ng kapatiran, dapat ang dala mo ay pagpapala. Amen. Hindi kasiraan. Hindi dautan, hindi masama.
Buntag sa may kapatiran, ipaluap mo sila. Dasigon mo sila. Amen. Magdala ka ng pagkain doon. Mag-usap kayo ng maganda, testimony patungkol sa Panginoon. Kung medyo nanghina na, sila po sabihin, balik ka na, Brad. Mga minamahal, hindi yung mag-create ka ng masamang imagination sa isipan mo at magdala ka ng masama sa kanila. Isa yan ngang pinakag-ayaw ng Diyos. The Lord hate. Pangpito, itong matindi. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren. False witness, usa ka bakakon nga saksi, sinungaling nga saksi, nagsultig bakak, o usa ka tao nagpugas o kasamok diya sa mga kaigsuunan. Sinungaling nga saksi, nagsalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga kapatid. That is number 7 nga pinaka kasuklam-suklam, karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan po natin mga minamahal, yan pong pinakaayaw ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Di mo maka-amen. Ha? Lumalabas sa tao ang magmapapuri sa Kanya. Magmapuri. At pagkatapos, iniisa-isa niya ang 13 na tangian sa mga taong hindi kinalugdan ng Diyos. Kasama ang pagmamataas, immoralidad at pagpatay. Kasama ito sa Bible gyapon. Marcos City 20:23. Makinig kayo. Nagtatalo-talo kayo dyan. Kayabangan yan. Libro sa Marcos, Kapitulo 7, versikulo 20 hangtod 20 23. hangtod sa 23. Sa 20. Ug siya miingon, ang nagagula gikan sa sulod sa tao, mao ang makapahugaw sa tao. Amen. 21. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nagagula ang mga daotang hunahuna, pakighilawas, pangawat, pagbugno, panapaw, 22, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, pagkamahipatason, binuang, tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sa sulod ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Palakpakan natin Diyos. Lahat iniisa-isa sa Biblia. Lahat diyan. Yan po makasira, makadbadumi sa tao. Ang lahat na mugawas, mulugwa, lalabas sa bibig niya at laling sa kanyang puso. Yan po ang makapasira, makaparumi sa tao. So dapat Kristiyano tayo, hindi na po yan mumutawi sa ating bibig. Mawala na yan ang maistorya sa ating mga puso. Mga mil, bakit po? Binago na po tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi na po natin yan batasan, hindi natin yan kaugali. Mga minamahal, iyan ugali na mataong sanlibutan na hindi pa binago ng ating Panginoon. Tayo po'y binago na ng Diyos, naging new creation na tayo. Bago na tayong binuhat ng ating mahal na Panginoon. So wala na po sa ating yung mga bibig, wala na po sa ating puso yan, mga minamahal. Dapat binago na tayo. Dapat mayroon tayong takot sa ating mahal na Panginoon, gumawa ng kasalanan, iiwas na sa kasalanan. Ang ating lahat ay pawang bago sa Biblia. Everything will become new. Lahat ay bago na, bagong salita, bagong pag-iisip, bagong damdamin, na-renew ng puso natin, ng pusong binago ng ating, bililinis ng ating Panginoon. Kaya kung hindi pa yan mawala sa ating mga puso, yung mga binasa natin dito, talabas sa bibig natin, yan pong makaparumi sa ating buhay bilang Kristiyano. Pag marumi na tayo, may dungis na tayo, hindi po tayo madala sa rapture pagdating ng araw. Kaya dalhin sa rapture without blemishes. Amen. Without wrinkles. That is holy and without blemish. Binago, binanal, malinis sa harapan ng ating Panginoon. Yan pong dapat nating unawain. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Bakit tinalakay ko itong magdala sa pride? Kasi kung minsan tayo matagal ng Kristiyano, makalimutan natin yung sarili natin. Pag lalo na lagi tayong ginagamit na binibigyan ng break ng ating Panginoon, hindi natin mabantayan sa sarili natin para bang ang nakita natin sa ating sarili, mataas na po tayo.
Amen? Kuminsan, ginagamit tayo sa pagbulpito, tayo isang mga awit, instrumentalist, preacher, lahat. Minsan hindi na tayo makapag-alsa ng bangko. Hindi tayo makapag-alis ng bangko. Kaya iniisip natin, marunong na tayo. Amen? Ginagamit ka na ng sakwal, mimbro ka na ng choral, mimbro ka na ng mimers, magaling ka na umawit. Kaya tapos ng gawain, uwi ka na takbo, hindi ka na nag-cleaners na chapel. Hindi ka naglilinis ng CR. Nalagay yung pangalan mo nun sa CR para maglinis ka ng CR. Hindi ka na naglilinis ng CR. Bakit? Sabihin mo, magaling ka ng mga awit. Marunong ka ng mga awit. Amen. Hindi na ako maglinis ng CR, kaya ako, engineer. Nag-aaral ako ng engineer, puro naman 20. Amen. Ilang school ng pinagbalitipat-lipatan, ganun pa rin. Nagtatrabaho na ako sa opisina. Hindi na ako pwede maglinis ng CR. Yung mga kulukoy dyan, yan palinisin natin. Lahat sa church, lahat tayo dito ay kulukoy. Walang magaling dito, walang ambisyoso dito. Lahat dito nagpapakumbaba. Sumusunod tayo sa patakaran ng iglesia dahil dito po, dagan sa lumbo tayo sa magpaubos. Amen? Hindi natin tinitingnan yung ating designation dito kung ano tayo. Amen? Hindi po natin tinitingnan yan. Yung ibang uling preacher, ayaw maglinis ng chapel, ayaw mag-arrange ng bangko dahil uling preacher Ayaw mamulot ng basura niyan dahil uling preacher daw sila Nakakahiya. Amen? Preacher ako, dapat sila lang maglinis ng bangko niyan. Dito dati may dumating na kapatiran gayon sa ibang outstation Dumating dito. Nagpupuri, gawain, nagulat siya Sa Diyos lang kapurihan. Dalay mala pastor. Nagulat dito after ng gawain, lahat ng mga manggagawa, o yung preacher lahat nag-aris ng bangko, yung kapatiran sa likod, umiyak, napuspos. Kung bakit sis? Alam mo Brad, na-bless ako dito. Bakit? Doon sa outstation. Walang naglilinis, walang nag-aris ng bangko ng mga preachers. Mga Olympus, wala. Kawawa yung ibang mga ultimo na manggagawa. Sakit ang mga likod. Sila lahat dito nakita ko. Salamat, glory to God. May mga tao pa ng mga gano'n. Mamanal, bakit? Wala tayo pang mamalaki. Habang may lakas tayo, may buhay tayo, magamit tayo ng paggamit tayo. Umpisa sa ultimo, si pinakamababa upang ikaw itaas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mo sabihin malaki na yung narating mo. Wala pa tayong narating kahit isa. Sabi ni Pablo, everything I gain, I counted loss for Christ. But dang, dumilang, sabi ni Pablo, hindi ko iniisip sino ako. Kaya gusto ko lang maabot. I want to reach the excellency of all there is Jesus. Tayo po, wala tayo dapat ipagmamalaki. Pamilabal. Lahat ng pa natin tungkulin natin upang tayo itaas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng patakaran sa iglesia, sundin natin. Tinuro natin mga pastor, sundin natin. Dahil pa hindi ka sumunod sa propita, laglagin ka ng Panginoon. Matagal na ito ginaturo ng mga pastor, binabalik-balik na natin. Na pag dumalo tayo, kailangan nakaputi kayo ng damit. Sa Princess Meeting, ni Nicole, ni Beloved, huwag magrilo. Lahat. Then sabi ng Biblia, Ecclesiastes chapter 9 verse 8, let your garments be always white. Ang iyong damit ay palaging puti. Pag kayo humarap sa ating Panginoon, dahil ang white ay that is the reflection na tayo, pure ang puso natin. Nag-represent yan ng langit. Ang langit puro puti, mga minamahal. Pag ikaw'y sumusot ng puti, ibig sabihin, puting-puti yung puso mo. Baliban lang sa mga baguhan pang dumalo. Ngayon lang. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, nabigi ka na sa pangal dito, ganun ka pa rin, grabing pride mo. Hindi ka sumusunod. Ganon karumi. Sabi niya, ang lahat na ginagawa ng tao, yun ang makarumi sa kanya, makadumi sa kanya. Kaya huwag natin dumihan ng ating pagkatao. Dahil makikita yung loob ng tao na malinis, sa kanyang anyo sa labas ay malinis. Pag pure yung puso mo, makita sa labas mo yung purity. Pero kung marumi ang puso mo, makita yung labas mo, marumi rin. Because the abundance of the heart,
the mouth speaketh. Kung anong laman ng puso mo, yan pong lumalabas sa bibig at yan po ang sa anyo mo. We are the temple of the living God. And the Spirit of God dwelleth in our heart. So you are temple ka ng Diyos, you must to keep it holy. Maging banal ang templo ng Diyos, nga ikaw ang templo. Yan ang katawan natin, templo ng Diyos. Dapat bihisan natin ng maputi. Bihisan natin ng malinis dahil templo tayo ng Panginoon. Ang presensya ng Diyos, banal Espiritu, nanandahan sa loob ng puso natin. Lahat na lumalabas sa bibig natin, walang pagpanalo, walang pagmataas, walang kayabangan, mga minamahal. Yan po ang sabi ng Mark chapter 7, verse 20 up to 23. Yan po ang bakasira sa buhay ng Kristiyano. Amen. Niriko lang natin itong pangaral na ito. Mayroon dito core member. Sa lahat ng core member, siya lang talaga yung may barangas. Lahat ng core member dito, mga malinis yung mukha, wala mga biguti, wala mga mustas, wala mga bird. Siya lang, kumanta ng Sunday, ang haba ng kanyang barangas biguti rito. Tagal mo ng core member, magpasabi ka ba? Hindi ka na magpasabi. Alam mo, every Lord's Supper, banal yan, sagrado, hindi ka na sabihin nga magpagupit ka. Amen? Obligasyon mo niyan, maglinis ka to cleanse yourself, kaya harap ka sa ating Panginoon. Mag-ahit ka ng biguti mo. Mga mil, bakit po? Haharap ka sa ating Panginoon sa pulpito, aawit ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa sunod, pag hindi sumusunod sa patakaran sa iglesia, isuspended natin. Yan ang rules ng church. Yung hindi maglilinis ng CR, hindi magsabraw ng duty, suspendin natin. Dahil para maalis yung pride. Wala naman tayo dito, kapadami-dami ng choir. Basta importante yung sumusunod. Sabi ng Amerikanong preacher sa Amerika, kahit 60 lang yung membro ko, basta matino at sumusunod at tapat, magpasalamat ako, mabuhay ang Diyos. Anuhin ko man, libo-libo yung membro ko, mga matitigas ang uli ni sumusunod, hindi mga tupa, hindi karino, puro kambing, huwag na lang. Anuhin natin marami, puro naman mga supakiro, wala mapalangit. Hindi bali kunti lang. Sumusunod, mapalangit pa tayo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Simple lang yung trabaho natin sa church, our duty and obligation. Ipakita natin kung paano tayo binago ng Diyos. Pakita natin how the Lord humble our heart. Nga hindi na wala tayong pagmalaki, wala tayong pagmamayabang, kahit sino tayong ginagamit Diyos. Walang marunong dito. Ang marunong na tao, marunong sumunod. Marunong magpasakop. Marunong magpakumbaba. Dahil sa Biblia, ang nagpapakumbaba, itataas ng ating Panginoon. Di niya nagmamataas, sukla ng Diyos. God resisted the proud and giveth grace to the humble. Magalit ang Diyos sa iyo pag mayabang ka. Pero kung nagpapakumbaba ka, grasyahan ka palagi ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga mel, hindi po basta-bastang paglingkod sa Diyos. Amin ba? Nakakalungkot, matagal tayong Kristiyano. Hindi pa rin tayo nagbago. Pandemic na ngayon, grabe ng buhay ngayon. Kanina, pinuntahan tayo ng taga-munisipyo rito. Dahil nakita kami rito, pinunta kami ng taga-IETF ng syudad. Taga-health, dami sila, may pulis pa. Sabi niya, Pastor, pila ba kamuga simbadir eh? Sabi ko, simple, capacity, 30%. Laki naman ang binyo, naamot 800 ito. 150, sabi hindi, marami ng 150. Sabi hindi na mabuti ni 800 yung anong, hindi. Bilangin mo, marami na. Malaki yan. Yan, 200 na to. Sabi ko, 100 ka lang, pito pa lang, pila na kami, 30 na. Sabi sa akin, tumapos kapitan eh. Pastor, pwede ba 70 lang yung tao nyo dito? Sabi ko, di. Sabi ko, alam mo, Brad, hindi na nga kami halos makabayad ng ilaw dito. Every month, 30,000. Maraming gastusan dito. Bawasan nyo pa yung tao. You stop the service, hindi po pwede yan. Wala kami nang pa-stop sa inyo. Ang gusto namin nga, MECQ pa man tayo. Kung pwede gawin mo lang 70 ka tao.
Sabi ko, hindi ko naman pwede sabihin nga di batihon ka, nga 100 o 150, sinabi mo na eh. Sabi ko, sikapin na lang namin. Picture sila, umalis sila. Sabi ko, hindi kayo nagmamas. Sabi ko, paano kami magmamas? Dito sa loob, puro yan mga pastoral worker. Isang pamilya lang kami dito. Sabi niya, may katira, lahat yan, isang pamilya lang kami nakatira. Araw-araw kami nagpupuri. 4 o'clock in the morning, after 11 o'clock in the morning. Sabi ko, yung presidente na nawagan ng prayer. Kung wala na mag-prayer, sino nga Diyos mag-intervene ng problema ng COVID-19? Prayer lang. Kaya ang Diyos dito, makapangita mo yung picture ng mga cancer, leukemia, gumaling dyan. Malis na sila. Sige, walang problema niya. Kami sumusunod naman sa protocol. May maroon kami dyan, nagpipismas. Karoon lang, di kami nagpismas. Kaya kami lang lahat dito pamilya eh. Wala naman, magsige may pismas siya sa 7 hours. Isa lang kami itong pamilya. Habagan na Diyos. Upisa man ang nagpandi hanggang ngayon. Wala man nagkasakit dito, pati mga membro namin. Higit sa malayo. Bakit sumusupan? Ang Diyos dito ay makapangyarihan. Yan ang sinabi. Walang problema yan. Sikapin po namin. Makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos natin dito makapangyarihan. Siyempre, sumusunod din tayo sa gobyerno. Kaya sabi ko sila, salamat. Mura ko pa salamat. Salamat po. Salamat na lang. Hindi pwede mag-ano eh. Para pakita na tayo sumusunod. Sabi din naman kami ingon, ma-stop kayo. Sabi ko, siyempre, hindi man pwede pa-stop. Wala naman sa balaon, ipa-stop yung gawain. Yung 10 to 30% lamang. Sabi ko, 150, 800. Hindi siya maniwalang 800 tayo eh. Kung sige, bala. Yun ang gusto nyo. Bahala ang pansyon mo. Sikapin namin. Ang gawin namin maging 70 dito. Pero alam na mapigilan natin yan. Kaya sa sunod, mami na mahal, yung mga baby nyo, huwag nyo lang muna dalahin sa Friday o Sunday. Kamu na lang, mga senior citizen, kung dala nyo mga baby nyo, dito lang sa likod lahat sila. Dito lang muna. Tapok kayo sa likod doon. Bahala ka muna ulit sa social distancing sa likod. May monitor naman. Doon lang muna tayo. Pakita mo natin yung sumusunod tayo. Amen ba? Pag-pray natin kasi bukas 15 na. Baka maging GCQ na kasi malaki pa rin yung datos ng Cagayan de Oro. Inabot ng 53 kaya mga tao. So base may extend pa tayo ng MCQ. Basta importante na tayo po may kalayaan pa rin sumamba sa ating Panginoon. Whatever pinaka-percentage yan, bahala ng ating pinakamahal na Panginoon. Basta sumudan sa patakaran. Gawa natin ng paraan para tayo po nagkikita lang na tayo sumagpasakop sa gobyerno, nagpapakumbaba tayo. Hindi tayo sumusupak sa kanila. Amen ba? Dahil Panginoon, sumunod tayo sa gobyerno. Layo Kristiyano tayo. Lalo tayo sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patakaran sa iglesia, sumunod tayo para lahat tayong Kristiyano ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, baka tanungin niyo ako, Labidopi, bakit nakasulat posible yung pag-ahit ng bigote? Basahin natin. Pag-ibasa, Brad. Genesis chapter 41, verse 14. Ang pag-ahit ng bigote o mustache o beard, ito pa to show respect. To show respect. Pagibasa. Si Joseph, tinatawag ni Pero, nung humarap si Pero sa kanya, hastily pinaakyat siya galing sa Gandyon, press 1. Bilisan mo, Joseph. Anong himo ni Joseph? Dahil harap sa hari, to show respect, nang ahit siya at nagbihis ng gwapong damit. Dahil haharap siya sa ating hari. Ay lalo po paghaharap tayo sa Panginoon. Dapat maging malinis ang ating buka at buong katawan. Bakit? Hari sa mga hari yung ating harapin. Si Joseph, hari lang yun. Si King Pero lang. Lalo pa, sasamba ka, aawit ka para sa Panginoon, hari sa mga hari. Dapat maging malinis yung mukha mo, magandang damit mo, presentable sa harapan. Bakit po? Maging malinis ka. Kaya nga naman, makita diyan nga malinis ang budhi mo, then malinis yung panglabas mo. Everybody say, praise the Lord. Okay, basa. Libro sa Genesis, Kapitulo 41, versikulo 14. Unya si Paraon nagsugo o gipatawag niya si Jose. Og siya gipagula nila sa madali gikan sa bilangguan, og nanghimungot usa siya, og nagilis sa iyang mga bisti, og miadto kang Paraon. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Di ba nga sabi niyo walang bersikulo yan? Nang magagayoy, nagsugo si Paraon at pinatawag si Jose at siya ay inilabas na madalian, hastily, sa bilangguan at siya ay nag-ahit at nagbihis
nagsuot at naparoon kay Paraon. Ihari lang yun. Nang balbas nga si Joseph, nagbihis ng gwapong damit na harap sa mga hari, sa hari. Ay lalo po tayo, haharap tayo, sasamba tayo, magpupuri tayo sa hari ng mga hari. Dapat maging linis ang ating buong katawan. Amen? Kaya pa hindi ka magahit, siyempre may mga kapatiran mainis din sa tsura mo, sabihin niya mo rin, abo sayap mga kabrad. Di man ka kwarmimber, di man kristyano, abo man ka, sayap man ka. Amen. Amen. Kapag sumamba ka, siyempre pag samba ka, magbihis ka, mag-idis ka. Di hari sa mga hari yun eh. Kasi pa hindi ka magbihis, hindi ka maligo, mamaya mapuspos ka lalabas yung baho ng ikilikili mo. Ikaw napuspos ka, yung katabi mo napuspos ng baho mo. Problema pa, matisod pa sila. Dapat pumunta ka sa sambahan, buong magayak ka, maglinis ka ng sarili mo. Bakit po? Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, ang inaharap mo. Amen. Dapat ka, maligo ka pa ng perfume para pag pangamusta mo si kapatid, bango bro na. Napuspos ako sa bango mo. Amen. Amen. Hindi yung pag gano'n ng kamay mo, napuspos ng inis sa baho mo. Sabi ng Biblia, let your garment be always white. Nasa Bible po yun. At ang ulo mo, your head is always unwent with oil. Kaya pero may oil. Ako hindi na ako nag-oil eh. Pero parang may oil na. Amen? O dapat magpurma ka, magsuot ka, mangahit ka. Nasa Biblia po yun, mga minamahal. Ginagawa lang natin ito. Kaya minsan, hindi po maganda yung purma natin sa harapan sa pulpito na para tayong hindi po karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Tell to your co-choir members, o wala man dito, kayo na mismo mag-rebuke sa kanya, Brad, huwag ka pumasok dito sa gate kung hindi ka makapag-ahit. Kayo na mismo mag-rebuke if you concern your brother and your sister. Pag nakita mo yung may amoy siya, sister, halika muna sa likod. May sabihin ako sa iyo, bigyan mo na ng deodorant o perfume para bumango. Kung ikaw naman sinabihan ng gano'n, huwag ka naman matisod. Bakit mabaho ba ako? Kaya nga tinawag kita, hindi ko magwanta amoy mo. Kaya ikalipay mo, may magbigay siya ng perfume. Amen. Kaya may preacher show na kami sa Bayugan kasama. Preacher namin kasama sa Bayugan. Natataka siya. Tuwing birthday niya, Pasko, may sister din, nagre-regalo sa kanya. Bro, matanda ng dalaga yun. Tuwing regalo sa kanya, magtataka siya. Toothpaste, chipilyo, deodorant. Sabi ko, kuya, anong ibig sabihin nito? Sabi ko, huwag ka na magtanong sa akin. Kaya nagustuhan ka ng sister, nagre-regalo siya ng deodorant, toothpaste o toothbrush, basi pag lumapit ka, nabahuan ng bakba mo at kilikili mo. Parang insulto. Hindi ka dapat ma-insulto. Magpasalamat ka. Bakit? Hindi ka na makabili ng deodorant, toothpaste o sipilyo. Kung ayaw mo, bigay mo sa akin. So, if you humble spirit, hindi ka dapat magalit, mag-isip ng masama. Huwag ka mag-imagine ng masama. Dahil yan po'y binibigay sa'yo, para sa'yo yan. Di, tuwang-tuwa ka, bakit? Dami ng regalo, iba-ibang klaseng deodorant. Haluin mo sa kilikili mo para maging kinilaw. Pag lumapit sa'yo, hindi maintindihan, may amoy Arabiano, may amoy Australiano, may amoy Malaysiano. Mapuspos yung katabi mo. Amen. Marami na bigay siya toothbrush o toothpaste. O, may Colgate, may close-up. May ano pa na, may uling pangakot pa, paputi. Haluin mo tanan sa sipilyo para tanggal yung kabiti mo. Di, pag ginhawa mo, praise the Lord. Magsinggit ka, hallelujah! Ang mulugwa, bango! Amoy Holy Spirit. Ang katabi mo ay mapupuspos ng balang. Hindi po mapuspos sa galit sa iyo. Bakit? Naamoy niya yung bad breath mo. Yun po ang ibig sabihin, to cleanse ourselves. Templo tayo ng Panginoon, bihisan natin ito. Pagandahin natin ito, kay templo tayo ng ating Panginoon. Haharap tayo sa hari ng mga hari. Kasama po yan, mga minamahal, sa humbleness. Ibig sabihin, hindi mo iniisip yung sarili mo. You don't mind yourself. Forget yourself.
Kalimutan mo yan. And you have to live for others para lang sa ating Panginoon. Pero kung may pride ka, mayabang ka, hindi ka magpaturo, hindi ka magpatuwid, hindi ka magpasabi, dahil mayroong ikaw lang ang may alam sa lahat. Kung hindi mo alam, grabe ng agwantan ng kapwa mo sa'yo. Yun po ang taong humble. Nakikinig ng advice, nakikinig ng istorya, nakikinig, tanggap niya lahat, mga minamahal, anong binibigay sa kanya. Bakit? Wala siyang pusong palalo. Wala siyang pride. He believe it all things, he accept all things, lahat ginagawa niya. Wala siyang salitang masama. Bakit po? Siya po yung mapagpakumbaba ng puso. Meron ng Kristiyano, bigyan mo na ng kape, tinapay, ayaw pa ay, busog ako. Pero grabe ng gutom. Pride yan. Pride. Kain ka, Brad? Busog ako. Pero walang kinain. Pride yan. Sabi ng kasabihan if you refuse an offer, that is insult. If you refuse an offer, that is insult. May nag-offer sa'yo something, dahil nakita niya na mahal ka niya, pakainin ka niya, di mo tinanggihan mo, you refuse insult to yun sa nagbibigay sa'yo. Bakit? Gabing pride mo. Sabihin mo, meron ako, marami na akong damit, ayaw na ako magbigyan. Ayaw na, busog ako, pero gutom na gutom. That is pride. If somebody offers you mga bagay na para naman sa'yo, dahil that is praise of His life to you, tanggapin mo yun. Yung nagsabi sa'yo, may nag-advise sa'yo na maganda, tanggapin mo yun. Dahil bakit? Ikabubuti ng kaluluwa mo yung paglingkod sa ating Panginoon. Hindi naman masama po yun. Pero pagtanggihan mo, hindi ka makinig. That is pride. Ang tingin mo, ikaw lang magaling at marunong. Hindi mo alam ang totoong pag-ibig, nagmalasakit siyang kapwa. Everybody say, praise the Lord. Kung may nagmalasakit sa iyo, tanggapin mo yun. Di meron siyang pusong pagpakumbaba. Puno-puno ng pag-ibig. Puno-puno ng pagmamahal. Maminamahal. Kaya minsan ako, alangan niya ako magbigay. Pinagpipray muna ako, dinidiscern ko muna yung puso ng tao. Kasi baka pag I offer him something, baka tanggihan May insulto pa ako. Pero ako hindi naman sa pagbayabang. Kahit anong ibigay mo sa akin, tanggapin ko yan. Bakit? Galing sa puso mo yan. Itanong na ang kapatiran dito Sabi, Beloved Opie, excuse me. Ano po yun, Sister? Kumakain ba kayo ng talong? Nako, pati tinanong mo pa ako ng talong. Sabi ko, lahat na gulay dalhin mo dito, wala akong tatanggihan. Ganun pa? Natuwa siya. Pag Sunday, hindi lang talong dinala, pangplito, okra, sili, malunggay, sobra, patat, wala, kumplito na. Sabi ko ito, laswa ng labas, lauoy na. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Si pagtanggihan mo yon, ay, sorry na sister, hindi ako makain ng talong, gusto ko fried chicken. Grabing pride mo. Yun lang makaya ng kapatiran, talong lang, di marami silang tanim. Mag-request ka pa ng fried chicken. May isang preacher dito, kasama ko noon, hindi ko banggitin. Sinabi sa pulpito, sa Surigao pa kami. Alam mo mga minamahal, pasensya na kayo. Kasi yung beloved wife ko talaga, hindi ko makain ng gulay. Hindi nasanay sa gulay. Yung kinakain, puro fried chicken. Narinig ng mga pastor, sabi ng pastor, sabihin mo, magpasting siya ng tindis. Ba't sabihin niya sa pulpito yan, kapatiran? Nagbaano siya sa beloved, nagpapagaga sa siya yung beloved wife. Tayo, Kristiyano, binago na tayo ng Diyos, pinagpala. Lahat tanggapin natin. Huwag mo sabihin sa pulpito, hindi siya kumakain ng gulay, hindi kumakain ng ganito, puro fried chicken. Mga minamahal, matisod ang kapatiran. Yung makaya niya lang gulay, hindi mo tanggapin dahil gusto mo fried chicken, wala sa ibili ng Jollibee. Matisod ang kapatiran. Yan ang sabi ng Biblia. Ang 6, galit ang Diyos. Pang-7, karumal-dumal sa kanya. You scolding the brethren. Nagbibigay ka ng masama
sa kapatiran, yan ang pinakakarumaldumal na ayaw ng Diyos. You creating bad imagination sa kapatiran and you scolding the brethren, masira, sinisira mo yung panampalataya dahil sa yung pride, yung garbo, pinakaayaw ng Diyos. Yang pang-pito, sabi niya, 6 things ng taong galit ang Diyos, pang-pito ay karumaldumal sa harapan niya. Dapat isipin natin, ang lahat sasabihin natin, ang gagawin natin, matuwa, ikagalak ng iyong kapwa. Kristiyan. Palagpakan po natin Diyos, mga minamahal. Nawa sa simpleng aral lang to, mga minamahal, makakuha tayo ng ideya. Ulitin ko po, wala po tayo pagmamataas. Wala tayong pagmamalaki. Huwag natin sabihin na marunong na tayo. Lahat tayo maginagamit ng Diyos sa church dito. Lahat. Huwag mo isipin na ginagamit ka. Huwag mo isipin na nasa taas ka na. Isipin na magrumaling ka na. Dapat isipin mo, palagi ka magpaubakumbaba. You have to learn and discipline. Teach yourself to be a base. A base. Sa baba ka palagi. Kaya sabi sa Biblia, ang nagpababa, tinataas ng Diyos. Amen. Kung gusto natin itataas at pagpalain sa Biblia, God resisted the proud and giveth grace to the humble. Ang Diyos mismo, ang pinaka-ugali ng Diyos, the virtue of God, humble siya. Sabi nila, He humble Himself and He is faithful unto death, even in the death in the cross. Nagpakumbaba siya sa iyang sarili. At siya po'y faithful hanggang kamatayan. Walang lumabas sa bibig niyang masama. Kaya binigyan siya ng pangalan, mataas sa lahat ng pangalan. Itataas siya ng Diyos. Ilagay ka sa taas, the Lord will put you on high. The Lord will lift you up because you learned yourself to be a base. Yan ang gusto ng ating malapay noon. Awitan natin, Diyos, maminama. Hallelujah. Jesus, I look upon my life and realize at last within myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I have and give myself completely, Lord, to you. Jesus, take my life, a living sacrifice. Living sacrifice. Knowing is the least. Knowing is the least that I can do. Maliit lang akong nagawa sa iyo. Make my life a living sacrifice. Living sacrifice. Holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach that place. How little I have given up to you. Maliit lang ang nabigay ko sa iyo. Lord, break down my will. Make my desires your own. Samtang mensahe. I long to give my everything to you. Take my love. Jesus. Take my life, Lord, a living sacrifice. A living sacrifice. Knowing is the least that I can do. Make my life a living sacrifice. Holy and Jesus, I look upon my life
I look upon and realize at last, within myself, there's nothing I can do. Walang mahimo pag walang ginawa. And here I stand to offer all I have and give myself completely, Lord. Sing it, hallelujah. Live my life a living sacrifice, and knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. Banal at katanggap-tanggap sa iyo. Holy and acceptable to you. Sing it, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Ala Panginoon, sabi ng awit, take my life a living sacrifice. Knowing is the least that I can do. Alam mo, Lord, nga maliit lang ang nagawa ko para sa iyo. That's why make my life a living sacrifice. Holy, acceptable unto you. Banal at katanggap-tanggap sa iyo. Wala naman tayong magawa pag wala ang ating Panginoon. I look upon my life and realize at last. Nakita kong sarili ko at aking na-realize ang lahat. Within myself is nothing I can do. Sa aking sarili, wala ako magawa. Lord, break down my will. Wasakin mo ang kalooban ko masunod. And makes my desires your own. Gawin mo ang tanan kong desire pangandoy ay sayo. Nga masunod kong kalooban mo. Mapaluguran kita, Panginoon. Sunod ako at pagpakumbaba sa iyo. Wala akong mahimo pag wala ka. That's why take my life, Lord. Kuha ang akong buong buhay. A living sacrifice. Alam mo na maliit lang nagawa ko para sa iyo, knowing that the least that I can do. Make my life, Lord, a living sacrifice. Holy, acceptable unto you. Hallelujah! Sumunod ka mo sa patakaran. Pag may practice ang choir, practice kayo. Pag mag-practice kayo, nakaputi kayo. Hindi nakamaong, nakaragid. Kay harap kayo sa Diyos. Yan ang patakaran sa iglesia. Yan po'y humbleness. Nagpapakumbaba, sumusunod tayo. Upang tayo lalong gabitin pat, itaas tayo at pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Itaas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, ang mamalan sa pangalan mo, mahal na Panginoon. Sa ganang amin, wala kami magagawa. Ikaw lang lahat sa aming buhay, Lord. Makes our desires your own, Lord. Sunat na langin ng aming dearly beloved pastor. Tugunin mong bawat pangailangan ng anak mo, Lord. Tulungan mo sila. Maging matatag sila sa paglingkod sa iyo, susunod sa kalooban mo. Magpapakumbaba kami. Wala kami mo mawala sa buhay. Pagaling mo karamdaman na baguhin, tulungan mo, kamagan mo kami. Dahil wala ka sa amin, ikaw lang tanan sa aming buhay. Panginoon, sumaamin ka sa baba, sa ating babang kapangyarihan mo. Ganon din sa pangalan ni Jesus Presley, mga pastor. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Patong kamay sa ulo nyo. Tayo mag-rebuke. Opo, dakinan niyo sa babang kapangyarihan mo sa aming lagitan sa mga sandali nito. I by the power of darkness and demons, infirmity, sickness and diseases, cast out from him right in the might of Jesus. Abutin mong kapangyarihan kami, mga webcast viewer namin, tulungan mo sila, ayaw, magaling mo sila. Kami dito lahat sa pastoral, sa pangalan ni Jesus, bless us, Jesus, the pinansin ni PC, in Jesus' name, amen. Brother, praise the Lord. Palagpakan natin Diyos, ma'am naman. At tayo'y tumayo. Tapos yung kamay, singgit kita ko sa Lord.
Hello, Pastor Lord. Hello, Pastor Lord. Amen, Pastor Lord. So, may namahal, why ayaw mag-absent? Tayo pagpalain ng Panginoon. Pero beloved Brother Lulong, si Bilia, kaya hindi lang, ipagparin niyo po. Ha? Ay, may baguhan. Dapat po kayo, Sister, bayo kamot. If yung iyong mata, sunod ka sa akong pangamuyo, inyong di mong dawaton ang Ginoo. Isulti mo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus, Ginoo, salamat sa imong pulong, nadugong nakot. Higayon, gata mo kanako, ako makasimbo kanimo kining adlaw. Ginoo Jesus, gidawat ko ikaw ang akong personal nga mangluluwas. Diyos, og haray sa kinabuhi. Luwas ako ito mo kong banay, sutla ko ngalan sa langit, mangintunay mo anong Kristiyano sa kamaturan, sa binuhatan, Lord. Sa pangalan ni Jesus, ang gidawat namin. O Panginoon, sa isang kaluluwa, lumapit sa iyo, patawarin mo sila, pasayluwa sila, kaluwi siya, nga sila tibok banay, maluwas, Panginoon, sa mga lagad yung lubusan. Presensya mo, ipadama mo siya, gugma mo, Ginoo, sa ulan mga pastor. Jesus' name, amen and amen, Pastor Lord, hallelujah. Padayon ka, sister, pabautismo kasunod para makompleto yung mong kaluwasan, no? Kaya, para sa yung mga parinti sa buongon, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kanili po, balik sa tuling kuranan, atong beloved Pastor Lulong, si Bilya, tayo po yung manalangin sa ating closing. Tayo po. Yagin nyo sa boxes, mga pledges natin, sa lupa at sa ating TV program. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Manalangin po tayong lahat. Hallelujah. Upang magmanal Diyos. Kumay ka pa rin sa Hallelujah. wala na pangalan ng aming mahal na Panginoong Isus. Unang dalangin sa mga ginagalang sa iyo, mga pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, maraming salamat po. Halos tagumpay sa banal na gawain sa gabi ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa MC Solim Song, sa mga testimony, sa mga katiran, sa mga pagawitan, Beloved Finance Choir. Salamat sa presensya. Patuloy mo, ipinadama sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Higit sa lahat sa iyong banal na salita, nagpaalala sa bawat isa sa amin. May mga bagay na hindi namin, hallelujah, praise the Lord, alam sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong banal na salita. Hallelujah, nagtuturo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa may pag-uwi, sa may tahanan, gabayan mo kaming lahat. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ibalik mo kami, sunod ba na nagawain, mahal na Panginoon. Ito ang aming samadalangin sa banal na pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po. At ang beloved Pastor Los Villar. Maglaman away kita, mahal. We love you, the Lord Jesus loves you more.